Hi everyone! For today's video guys, ako'y magluluto ng kichuri. Para siyang arroz caldo sa Pilipinas. So dito meron akong chicken. So parang niluluto ko siya na parang curry. Ayan. So palalambutin ko muna siya. Ayan. Tapos tsaka ko dagdagan yung main ingredient natin na rice. So yung halo ko dito ay basmati rice. At meron ding mixed with some lentils. So, isang klase lang yung lentils ko dito, guys. Marami kasing klase ng lentils. Kaya, mas masarap yun pag marami. Kaya, dito sa akin, isang klase lang. Pero masarap na rin yan. So, ayan, ihalo-halo muna natin bago natin dagdagan ng tubig. So, isa yan nakakadagdag ng sarap, guys, ang lentils. So, wala ako, out of stock ako sa ibang lentils, kaya yan lang ang available. So takpan natin at isimmer natin ng ilang minuto para lumambot siya at bago natin dagdagan ng tubig. Ayan. So dagdagan natin, kung gusto mo kasi ng masabaw yung kichuri mo, so damihan mo ng tubig, guys. Dalawang klase kasi yung kichuri na niluluto nila dito sa Bangladesh. Merong dry, meron ding masabaw. So dito yung niluluto ko ay masabaw. Yan ang request ng hari. Nagre-request siya ng kichuri na may sabaw kasi wala siyang ganang kumakain. He's not feeling well for more than 1 week na. Ayan. So ayan, itutuloy lang natin. Simmer natin hanggang sa lumambot ang lahat. At make sure na hindi siya magiging dry. Kaya sisiguraduhin natin, guys, na may sabaw talaga. So guys, honestly speaking, mas masarap ang kichuri na luto ko kaysa arroz caldo na natikman ko sa Pilipinas. Masarap din naman yung arroz caldo, pero pag ikumpara ko dito, mas masarap itong kichuri, guys. Iba yung lasa niya. Lalo na pag may medyong kagat, medyo may spicy konti. Tsaka ang gamit namin dito kasi special rice, basmati rice. So, doon sa atin yung arroz caldo, yung gamit nila malagkit din, di ba? So, magkahawig lang ito sila, guys, yung malagkit at yung basmati rice. Pareho lang sila mabango. Yan. Kaya, yan, masasabi ko na masarap yung kichuri ng Bangladesh. Pero depende naman yan sa mga nagluluto. Diba? So, at masarap yan, guys, pag ang halo mo na karni o chicken or baka o beef nga, yan. Masarap yun pag may mga buto-buto na kasali. So, dito may minimix ko na mga paa ng manok. Paa at yung laman niya. Mas nakakadagdag siya ng sarap yung may mga buto-buto o paa ng manok. Ayan. At syempre di mawawala ang ating coriander leaves. So kung sa tingin mo ay malambot na ang inyong kichuri, you can sprinkle some coriander leaves. Pampadagdag yan ng flavor. Mas masarap lalo ang lasa ng ating kichuri pag may coriander leaves, guys. Yan. So, inuuna ko siyang nilalagay kasi for the last minute, meron din akong idadagdag na fried garlic na ina-aside ko na kanina. So, pakuluin ko muna siya ng ilang minuto para mas maganda yung mag-contribute yung ng coriander leaves. So, ayan, malapit na maluluto at matitikman ang ating kichuri. May specialty kichuri. So, nakadalawang luto na ako this week. So, ayan, guys. For the last minute, ilagay na natin ang ating fried garlic. Be generous for your garlic, guys. Talagang iyan ang isa sa importante na nakakapagpapalasa ng ating kichuri. O, diba? Kahit sa arroz caldo, ganun din. Dapat may mga fried garlic din. So, ayan. Tikiman time na, guys.
titikmanan natin kung gaano kasarap ang luto ng inyong mare. So, ayan. So, ito kasi guys ay nakakagana sa mga taong may sakit, lalo na yung walang ganang kumakain. So, tulad ng mister ko, ayan, ito ang lagi niyang rini-request maliban sa lentil soup. So, ito naman ang nire-request niya. Ayan, khichuri. Ala arroz caldo din. So, ayan, tikiman time na guys. Tikman natin kung gaano kasarap ang ating luto. O, diba? Okay daw. Ang sarap-sarap niya guys. Promise yan. Masarap yan pag mas sabaw. So, pag pagpipiliin ako, mas gusto kong kainin ang khichuri na mas sabaw kaysa khichuri na dry. Yan. So, masarap to guys. Lalo na rin pag tag-ulan, rainy season, rainy days. Masarap ang khichuri guys. Talagang halos mga kapitbahay mo nagluluto pag tag-ulan. So, ayan lang guys. Hope you enjoy watching. Bye-bye. See you.